aswang at tansong kutsilyo. Ano ka? Asiga mata mo. May aswang tay. Sige pa. Kung kainin mo ako, kakainin din kitang aswanga ka. Meron akong tansong kutsilyo dito at ipapainom ko sa iyo itong dala kong bindita. Grabe ka no? Napakawalang hiya mo namang klase na aswang ka. Nananalo ka ng kapitbahay eh. Akala mo hindi kita kilala. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa name na Pearl. Isishare ko lang itong hindi ko malilimutang experience sa aswang. Way back 2010, galing ako noon sa namatayan naming kapitbahay. Naaliw ako sa larong tong-it at yung ulingan sa mukha kasama ang mga kaibigan kaya alauna na ng madaling araw nakauwi. Sa barangay po namin sa probinsya, ang daanan doon pauwi sa aming bahay ay marami pong mga punong kahoy. Tapos may mga kawayanan din na nagkalat sa daan na ang iba ay mahahaba at mayayabong pa. Bago makarating sa bahay namin, meron pong puno ng kaimito at langka. Habang binabagtas ko ang tahimik at madilim na daanan, merong hangin na sobrang lamig na parang nakasunod sa akin. Hindi ko siya binigyan ng maling kahulugan gawa ng ang nasa isip ko po noon ay normal lang naman iyon kasi nga madaling araw na. Pagtapat ko po sa may puno ng kaimito at langka na iyon, nagtaka na lamang ako biglang gumalaw ang ibabaw ng puno ng kaimito na para bagang may tao sa ibabaw. So napahinto ako at napatingala, napatitig sa banda na iyon. Gumagalaw talaga siya ng malakas ngunit ang nakakapagtaka lang, ang katabing puno ay hindi naman. Walang ano-ano eh. Pumaripas na ako ng takbo hanggang makarating at makapasok sa bahay namin. Ang pintuan sa kusina hindi naman nakalak dahil alam po ng aking mga magulang na nasa kapitbahay lang ako naglalaro ng baraha. Pagkapasok ko po ay kaagad kong inilak ang pintuan. Sa isip ko pa, ano kaya yung nasa ibabaw ng kaimito? Ang lakas ng uga ng puno ah. Alam ko na. Baka ang mga luko-luko, pinagtripan na naman ako. Mga gago talaga yun ah. Mga kapitbahay namin na lalaki ang tinutukoy ko. Ayun, binaliwala ko na. Kasi sa isip-isip ko sila talaga eh. Kakatapos ko lang maghilamos, nasa sala na ako. Namumunas dahil matutulog na ako. Ilang sandali pa, may kung sinong tumutulak sa pintuan namin sa kusina. Pag-aakala ko pa'y aso lamang kaya hindi ko po ito muna pinansin. Ngunit patuloy pa rin kaya pinagalitan ko. Hoy, sino kang aso ka? Ang ingay mo dyan na may natutulog. Subalit, imbis na tumigil, lumakas pa ng lumakas ang pagtulak nito sa pintuan. Binabangga na kaya pinuntahan ko na. Balak ko pa naman sanang buksan ang pintuan sir para itaboy ang inakala ko pong aso. Ngunit paglapit ko po sa pintuan, kamay na maitim at mga daliring mahahaba ang kuko ang tumambad sa aking mata. Kitang-kita ko ito sa nagsiwang na pintuan kakatulak ng aswang. Sobrang itim po at mabalahibo. Parang unggoy siya at oily ang skin. Ngunit alam kong hindi unggoy yun dahil malaki po ang kamay. Parang malaking tao. Hindi ko alam nararamdaman ko ng mga sandaling yon pagkakita ko sa aswang. Nasyak ako. Hanggang sa nalaman ko na lang ang aking sarili tumatakbo na papunta sa kwarto nila mama. At ginising ko si Papa. Pagsalita ni Papa, doon pa lang tumigil ang aswang sa ginagawa nitong pagtulak sa pintuan. Ang reaksyon naman ng aking tatay, "Ano ka?
Asiga mata mo. May aswang tay. Sige pa. Nakiramdam lang siya saglit pagkatapos ay pinuntahan ang kusina. Inayos niya lang pagkakasara ng pintuan. And then sinabihan niya ako na, matulog ka na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Yan na pa pala sa mga babaeng madaling araw na umuwi. O ano ngayon, gagala ka pa? Na para bang normal lang sa kanya na may aswang. Yun lang sinabi ng aking tatay pagkatapos ay natulog na siya. Nakakainis lang, hindi man lang ako niyakap. Di niya alam, sobrang nangatog ang tuhod ko noon. Pumasok na lang din ako sa kwarto tapos nagtalukbong ng kumot. Matagal nakatulog, matagal din nagising. Buti na lang walang pasok dahil bakasyon noon. Simula noon naniniwala na talaga ako sa mga aswang. Kaya bibihira na lang lumabas ng gabi. Kahit noong last night sa namatay naming kapitbahay, hindi na ako nagpaiwan. Pag uwi ng mga kasama ko sa bahay, uwi na rin ang dalaga. Ayoko na pong maranasan. Ang naranasan ko na iyon sa aswang. Ang iba, Sir Alex, hindi naniniwala. Hindi rin natin sila mapipilit na paniwalaan ang mga yan dahil hindi naman po sila nakaranas. Sabi nga ng iba, to see is to believe daw. Pero ako na nakakita na, naniniwala na talaga. Ang aswang po ay totoo sapagkat kitang-kita ng dalawang mata ko. Yun lang naman po ang experience ko sa aswang na hindi ko makakalimutan. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat. Kamusta po sa inyong lahat? Magandang araw o gabi. Ako nga pala si Jazz, isang mananagat o mangingisda at matagal nyo na po akong tagapakinig. Isishare ko lang po itong experience namin sa aswang. Ganito po ang pangyayari. Meron kaming kabaryo na kilalang aswang sa barangay namin. Mga tanyag sila, walang takot at walang pinipili. Sa totoo lang, may mga aswang po na hindi takot sa mga ribulto at mga rosaryohan tapos yung crucifix. Hindi sila takot dyan. Katunayan, mayroon din po silang ganyan dahil minsan na po akong nakapasok sa bahay ng aswang. Hindi lang po ako sigurado kung nagdadasal din ba sila pero malamang sa malamang oo dahil aanhin naman po nila yung ribulto, di ba? May naririnig din po akong mga kwento. Nagdadasal din daw talaga ang ibang aswang. Nagsisimba pa nga eh. May mga nagsasabi rin naman, kaya naglalagay daw sila ng mga ribulto sa kanilang bahay ay para gawing panlinlang sa mga bisita upang hindi sila mapaghinalaan. Alam niyo po ba kung saan sila takot? Sa dasal. Pinaka number 1 po iyan. Taimtim na dasal at 100% na faith sa Panginoon. Bukod doon, takot din po sila sa holy water at yung pausok o palina. At eto na nga po, noong nagkaasawa ako, bumukod kami ng misis ko. Nagpatayo kami ng maliit na tahanan. Kubo lang kung tutuusin pero sapat na sa aming dalawa. Nagtataka kami ilang gabi dahil may aswang na nagpapanggap na ibon. Bumibisita siya lagi. Naririnig namin huni ng tiktik at yung mahinang tinig ng aswang. Nalaman ko na lang, buntis pala ang aking asawa. Ang asawa ko po sir ay matapang pero lagi ko po siyang inaabisuhan. Kapag may aswang hayaan lang, magpausok at magdasal dahil dyan sila takot. Kung hindi talaga, sabuyan ng holy water ang bintana. Meron kasi kaming holy water, hiningi namin sa simbahan. Isang beses, mag-isa lang siya naiwan sa bahay namin dahil ginabi ako. Habang nakahiga, nakarinig siya ng aswang na mahinang humuhuni sa aming likuran. Ang ginawa ba naman ng mabait kong asawa,
Lumapit sa bintana at hinamon ng aswang. Hoy, halika nga rito. Dumog tayo, aswang ka. Kala mo takot ako sa iyo ha? Matapos niyang magsabi ng ganon, ilang ulit na binangga ang bintana namin. Pilit binubuksan pa talaga ng aswang, kaya napaatras ang aking asawa sa gulat. Nalaman niya 3 pala ito. Sabay-sabay na bumabangga sa mga bintana at ang isa ay nasa bubong pa. Doon pa lang siya nakaramdam ng takot sa aswang sa buong buhay niya sapagkat galit na galit daw ang mga ito sa labas. Naririnig niya ang mga ungol na parabang mga halimaw na paikot-ikot sa bahay namin. Ang ginawa niya ay nag-spray siya ng holy water sa bintana pagkatapos nagdasal ng taimtim habang hinihintay ang aking pagdating. Ako naman ng mga oras na iyon, pauwi na rin sa amin at malapit na ako. Hindi kalayuan mula sa aming tahanan. May napansin ako o nakitang mga figura ng tao na nakaupo sa ilalim ng puno ng kawayan. Hindi kalayuan sa aming tahanan. Puro sila nakaitim. Dali-dali akong umuwi, naglakad. Dahil nakatanaw sila sa bintana ng bahay namin. Di pa man nakakalapit ay tumayo ang 3 taong ito at mabilis na naglakad papunta sa madilim na bahagi. Ngunit nakikilala ko talaga ang isa dahil natamaan ito ng ilaw ng kapitbahay. Mga kabaryo naming aswang. Yung isa na yon ay nakatira sa isang bahay na minsan kong napasukang may mga ribulto sa loob. Hindi ko naman alam kung anong ginagawa nila noon. Kaya hindi ko rin binigyan ng maling kahulugan. Dahil yung tinatambayan po nila, may bahay din po hindi kalayuan. Baka kako galing sa kanila, so diretso lang po ako pauwi. Pagdating sa bahay, hindi ako pinagbuksan ng aking asawa nang ako'y kumatok. Kung hindi ko pa tinawag ang kanyang pangalan, hindi ako makakapasok. Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ang tagal mong nagbukas? Natulog ka ba? Akala ko kasi aswang ka eh. Nandito sila kanina, 3 yata. Binabangga nila itong bintana at pintuan. Sa sinabing ganon ng aking asawa ay napaisip kaagad ako. Sila siguro yung nakita kong nakatambay kanina sa labas. Lumayo sa bahay namin dahil nagdasal ang aking asawa. Masakit sa pandinig nila yon kaya lumayo. Kinabukasan, pinuntahan ko ang kapitbahay namin at nagtanong kung may bisita ba sila na 3 lalaki kagabi na mga bantog. Sabi nila wala kaya ayon. Iisa lang ang aming hinala. Inaaswang ang buntis kong asawa. Isang pagkakataon, nang mag-abot kami ng isang bantog sa tindahan, gumawa ako ng senaryo. Kunyari, pinag-uusapan namin ng mga kaibigan ko ang aswang pero ang pakay ko lang talaga ay paringgan siya. Siya kasi yung nakita ko namumukhaan ko talaga. Sabi ko pa sa aking kaibigan, grabe pare, nakaraang araw lang inaswang ang misis ko sa bahay. Ganun ba? Sino kayo yun? Ang mga aswang dito walang pinipili. Pati asawa ko, mukhang hindi palalagpasin eh. Pag malaman ko kung sino yan, magsisisi talaga sa gagawin ko. Ang mga kasama ko tahimik lang, nasyak sa aking turan. Bahala ka dyan, kako. Ang importante narinig ng bantog ang sinabi ko. Umalis siya pero nagbato ng masamang titig sa akin, sabi ng aking kaibigan. Nakita niya raw ito pero hindi ko naman nakita dahil nakatingin ako sa kanya. Magmula noon ay may nakahanda na talaga akong tansong kutsilyo sa aking bulsa lagi at holy water bilang paghahanda sa mga aswang sa baryo naming walang pinipili. Baka mamaya ako na ang puntiryahin. Noong nagpalaot ako, mag-isa lang dahil nagkasakit ang aking kasama, hindi nga po ako nagkamali. Habang ako'y nasa laot, biglang nagkaroon ng aswang na nagpaikot-ikot sa ibabaw.
Hindi nagtagal ay dumadaan na talaga sa aking uluhan na para bang nais akong saktan. Natakot man ngunit hindi ako nagpadala. Ang ginawa ko'y tinali ko ang aking paa sa bangka. Baka kasi mamaya bigla akong madagit. Inilabas ko na ang aking kutsilyong matalas na yari sa tanso at kutob ko talaga nun kilala ko ang aswang na nasa ibabaw. Sabi ko pa sa matapang na pananalita, "Sige, lapit ka. Kung kainin mo ako, kakainin din kitang aswanga ka. Meron akong tansong kutsilyo dito at ipapainom ko sa iyo itong dala kong bindita." Grabe ka no? Napakawalang hiya mo namang klase na aswang ka. Nananalo ka ng kapitbahay eh. Akala mo hindi kita kilala. Pati asawa ko binabalik-balikan nyo ha. Sige, subukan nyo lang. At nang magkaalaman tayo. Kung mapatay mo ako ngayon, okay lang. Pero kung hindi, bukas na bukas pupuntahan kita sa inyo. Baka isang araw sa mga ginagawa nyong yan, bigla na lang kayong babagsak sa daan sa baryo. Tandaan mo yan. Natakot ang aswang. Bigla na lang nawala at narinig ko na lamang po na humuni sa unahan hanggang sa maglaho. Mula noon, hindi na inaaswang ang aking asawa. Natakot sa sinabi ko na kilala ko sila at pupuntahan namin sa bahay nila. Takot din naman pala ang mga walang hiya eh. Ayon, sa huli ay maayos na nakapanganak ang aking asawa. Magandang araw po sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Ai. Ibabahagi ko lang po itong tunay na experience namin sa aswang. Kahit sa modernong panahon, may aswang pa rin po talaga. Nangyari itong aking karanasan taong 2022 lamang. Hindi lang ako ang nakaranas at nakakita sa aswang, kundi kaming magkakapitbahay. Dati, never po talaga ako naniniwala sa aswang. Hindi nga po ako takot magabihan umuwi kahit nabuntis na ako noon. Nakasanayan ko nang kapag makauwi sa bahay namin maaga pa lang ay kakain na. Pagkatapos magro-rosaryo sa kwarto namin sa ikalawang palapag, and then magpapahinga na. Gabi-gabi po iyon. Kapag natapos ko ang aking dasal, ang sarap po ng aking tulog. Pero hindi po lahat ng masarap ang tulog ay maganda. Tulad na lamang ng nangyari sa akin dahil parang ginamitan daw po ako ng mahika. Isang gabi, matapos makapaghapunan ay nagrosaryo ako, mga 8:00 na ng gabi noon. Bago ako nagsimula, ay nagbihis muna ng manipis na damit at hindi na po ako nagsuot ng pang-ibaba sa kadahilan ng mainit po ang aking pakiramdam ng gabi na yon. Ang nasa utak ko pa, dala lang ng pagbubuntis. Ang bintana ay binuksan ko lang nang sa gayon ay papasok ang malamig na hangin. Bale ang bubong ng kapitbahay, dikit sa bintana kaya makikita ko ang ibabaw ng bahay nila. Ewan ko ba, ngunit kakaiba talaga ang aking pakiramdam that night. So habang nagro-rosaryo kakasimula pa lang, sa hindi malamang dahilan ay hindi ko na malayang nakatulog po ako bigla at hindi ko talaga natapos ang aking dasal kasi nga kakaumpisa pa lang yun. Hindi naman ako pagod, kaya nakakapagtaka lang nung nagising ako. Para bang may bumulong sa akin na siyang naging dahilan kung bakit nakatulog ako. Ngunit ang Diyos ay may pamamaraan. Bigla na lang nagkagulo at nagsisigawan ang mga tao sa baba na mga kapitbahay namin. Kaya nagising ako dahil narinig ko ang aking pangalan. "Si Ai, nasa taas. Mag-isa lang siya dun. Puntahan natin." Dun pa lang ako nagising at para bang ang sarap ng tulog ko. Nakatulog akong walang pang-ibaba. Naalala ko, nagro-rosaryo pala ako.
Pagkarinig ko sa sigaw nila na may aswang, agad kong sinaraduhan ang bintana. Inakyat nila ako sa taas at kinatok ang pintuan. Pagkabukas ko, "Okay ka lang, Day?" "Oo, ano bang nangyayari? Naririnig ko parang aswang." "Oo, may aswang. Nakadungaw sa bintana mo, hindi mo ba napansin?" Nakatulog ako kanina." "Naku, natutulog ka, bukas ang bintana mo." Bigla na lang akong nakatulog eh." Ilang sandali pa, nasa ibabaw na ng bubong ang mga tao. Hinahabol na pala nila ang aswang na nandoon pa rin pala sa bubong ng mga sandali na yon nagtatago. Ang aswang po na sinasabi nila ay nasa anyong pusa ngunit malaki kumpara sa ordinaryo. Ayon, nagkahabulan sa bubong dahil maraming lalaki na nagtulong-tulong, mga kapitbahay. Sa puntong yon, binuksan na namin ang bintana kasi nasa taas naman na ang mga kalalakihan eh. Ilang sandali pa, yung hinabol po nilang pusa ay nahulog sa baba. Maniwala kayo o hindi, naging tao ito pagkabagsak sa lupa pero hindi nila naabutan dahil tumakbo ng kay bilis at maitim ang buong katawan kaya malabo talaga na maabutan. Kitang-kita ko po, Sir Alex. Naging tao siya, hindi lang ako kundi maging ang mga kasama ko sa second floor nun. Dahil kaming tatlo, nakadungaw sa bintana. Hindi ko maipaliwanag nararamdaman ko nun. Grabe ang aking takot. Totoo pala ang aswang. Mabuti na lang talaga. May mga kapitbahay po na nakakita kung wala. Malamang sa malamang, nakuha na ang baby ko ng aswang. Sabi nila, maaaring sinundan daw ako ng aswang hanggang sa bahay namin. At kaya ako nakatulog ay dahil kagagawan daw siguro ng aswang at yun din po ang nasa utak ko. Maaaring gumamit ng mahikang itim kaya hindi ko man lang natapos ang aking pagrosaryo, nakatulog ako. Sa pagkakaalala ko po noon ay kakaumpisa ko lang talaga at bigla na lang nakatulog ng hindi naman pagod. At sabi pa nila, pinatulog daw agad ako ng aswang upang makalapit siya sa bintana o sa akin dahil ang pagdadasal ay masakit daw yun sa kanilang tenga. Kaya pala sabi ko, kakasimula pa lang ay nakatulog ako. May sako pala ng dilim sa labas ng aking bintana. May ginawa kaya ako nakatulog. At sa kadahilan ng hindi ako mapaniwalain sa mga ganyang bagay o ayaw din talagang maniwala nun dati, tuloy muntik akong mapahamak. Ganun pa man, dahil sa mga kapitbahay ay nasalba ang aking buhay. Maraming salamat Sir Alex sa pagbabahagi ng mga kwento. God bless po sa inyo. Ay. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Unang-una, Rancid Bloods, 9 months. Kay Anika Mishka, bagong member. Thank you po ma'am sa suporta. Kay Kanji, 4 months member na, no? Supporter. Kay Story Hike Subtotski, 37 months. Kay String Bowlen na isang super idol. Maraming salamat po ma'am sa iyo. Kay Jim Semilia, 33 months member na. Kay Jamer Amendato, 4 months. Kay Susana Dorn, 9 months member. Johnny Zel Alviola na 29 months member na. Kay Cheng's Channel na 18 months, Samantha Cruz na 9 months member na. Super idol din po si Ma'am Samantha Cruz kaya maraming salamat po ma'am sa suporta. At syempre kay Luis Elmido 28 months member na, Jeffrey Bunyad 27, Rose Kim na 20 months member na, kay Mike na 35 months, and last but not the least kay Madam Rosary Jayarante na 11 months member na. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Kayo po ang dahilan kung bakit na kahit gipit na po tayo sa ating channel ay hindi po ako sumusurrender. No? Sana lang po hindi darating doon. Basta nandyan kayo, makikita ko lang kayo dyan sa members at saka sa mga comment section. Kahit na wala tayong sweldo mga kaibigan, sige lang. Go pa rin po tayo mga kaibigan. No? Wala naman po akong ibang pinagkakalibangan kaya magpapatuloy po tayo. And again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat.
At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.